Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Unang tanong, kanino magaling? Tagalog Okay. na lang para mas maintindihan Yes, natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi sir, good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, Over Rhea. here, sir. Willie na lang, huwag lang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pagpalarin at pag pinagalob ng Diyos na ako ay makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ebe ako pa'y babalik like the Senator Tito Soto na may Itbulaga pa din. Yun lang. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, awayan ng awayan, mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa, ebe kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, ayun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pambili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit, Willie, pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years. Tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pangbili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo na yung mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Thank you po. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys, or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin, especially you're running as an independent? Well, hindi ako pwede mag-desisyon yan. I cannot assess dahil
Yung publiko yan, yung mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh, yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain eh. Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na yung kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya. Hindi naman nila napapansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, yung gusto ko yung kay Senator Angara. Yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ako, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap. Parang kung bibili ng gamot. Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin ay bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayad. Libre-libro. Di ba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Asan yung microphone? Sherry Ann. Sir, magandang ABS-CBN. hapon. Opo, Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin? Para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang mahirap. So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat mapag-uusapan eh. Lahat pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, tuwing may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi din sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis Ay, Hindi naman. Okay? okay lang po. Okay na? Thank you, sir. Okay, but Salamat anyway, po. maraming salamat. Chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si Chairman yung mga rules. So, pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at mabuhay. Sana ang pag-asensyo ng bayan, pagmamahalan.